Welcome ulit sa ating Module 3. This time, tuturuan ko kayo ngayon gumawa ng landing pages. Okay? Ito kasing landing pages, similar lang siya actually ng paggawa sa website. Pero kasi, ang website kasi general siya eh. Kumbaga parang lahat ng information ng business mo nandun. Nandun yung about sa company, nandun yung about sa'yo, nandun yung mga reviews, nandun yung mga previous transactions mo, nandun lahat ng project na hawak mo. So, general. Etong landing page, naka-specific lang siya para sa isang bagay, sa isang service, sa isang product na gusto mong gawin, no? So ngayon sa atin, syempre mga real estate agents, ang binebenta natin is more likely mga subdivisions, di ba? Mga bahay, mga projects. So ngayon, gagawa tayo ng landing page ng isang project. Okay? So kung naka-attend ka or napanood mo na yung module 1, magiging madali na lang sa'yo to. Okay? Kasi almost same lang naman yung paggawa. So this time, iba lang yung magiging pattern natin, no? So, mag-share ako ng screen. Okay. So, dito tayo ngayon sa may Brand Software. Now, pupunta tayo dito sa may sites. Okay. So, meron na dito naka-load na online presentation calendar, personal meeting. Ito, dito tayo sa funnels na. Funnels. Okay, so meron tripping calendar, merong real estate landing page. So check natin tong real estate landing page. Okay, so merong tatlong part. Meron tayong tinatawag na home page, meron tayong appointment page, meron tayong thank you. No, so punta muna tayo dito sa home. Okay, so dito, click mo, edit. Okay. So, ito yung naka-load sa atin, no? So, ngayon, ito ay gagawin natin sa isang project. So, example, ang gagawin nating project ngayon is, let's say, ito yung naka-load sa akin, yung Camellia Subic. No? So, ngayon, ang nakalagay dito may logo ka. Merong about us, features, FAQ, tsaka contact us. Okay? So, here, pwede mong ilagay dito, welcome to, pwede mo siyang palitan kung anong project. No, kunwari, welcome to Camellia Subic. Ito yung aking i-example sa inyo. Camellia Subic. Then, maglalagay ka rito ng supporting na content, no? So, pwede tayo pumunta sa ChatGPT. So, lagay nyo dyan, new chat, I'm creating a landing page. So, ChatGPT, para sa mga hindi nakakaalam, isa sang AI na tumutulong para sa lahat ng bagay. Magbigay ng content, magbigay ng script, magbigay ng mga pictures, etc. No? So, may free version nito, pwede nyo lang gamitin yun. Let's say, I'm creating a landing page for my real estate project called Camellia Subic. Give me a landing page, copy, or content. Okay, so yan. Welcome to Camellia Subic. Your dream home in the heart of Subic awaits. Okay, so yan ilalagay natin. Okay, so yan. Lagay natin dyan, copy paste. Then, book an appointment. Ito yung gagawin nating call to action. So, gagawin natin is i-allow natin yung mga client na mag-book sila ng appointment sa'yo. So, dito okay na siya. Nakaset na yan ng next step para pupunta siya rito sa next step na appointment. So, pag clinic nila tong book an appointment, pupunta sila doon sa next step. Yan yun, appointment clone. So, here, pwede mo siyang palitan ng picture ng Camellia. Okay, so
mag-upload ako. Titignan ko meron ako ditong camellia profile. Picture, I mean. Ayan, kuwari ito. Oh, limit. Minsan, pag mga ganun, bug lang siya, na pwede mo ulitin. Kagaya niyan, pwede na siya ngayon. Kanina hindi pwede. Ayan, so... Ayun. Nakalagay na siya rito. Ngayon, guys, pwede mong palitan yung kulay, no? Mas maganda kasi kung blended siya sa kulay. So, kagaya nito, parang hindi siya nagbe-blend yung logo natin sa kulay dito. So, pwede mong palitan. Gusto mo gawing parang general lang, pwede mong gawing puti para malinis lang. Tapos nawala yung mga text dito, pwede mong ibahin yung kulay ng text. Click mo lang ulit. Then, scroll down. So, ito yung color ng text. Kulay white, gawin mo kulay black. So, ayan na siya. Then, scroll down. So, lagay din kayo ng picture nyo rito. So, click nyo yan. Tapos, lagay kayo ng picture. So, ito hindi na ako masyado maglalagay ng maraming picture, ha. Dito na lang tayo magbe-base. Oh, shucks. Yun na naman. Nagbabag na naman siya. Ayun. Ganun nyo lang. Gawin nyo lang yan. So, yan. Then, next thing dito, ganun din. Mag-add din kayo ng picture. So, kung hindi siya nagpapantay na minsan, kasi minsan mas mahaba yung yung text sa kabila, tapos dito. So, pag papantay nyo siya, click nyo lang itong violet. Tapos, punta kayo dito sa may right side, makikita nyo itong content spacing, ilagay nyo siya sa left. Para aangat siya ron sa pinakadulo sa may taas. Same din dito, ganun din gawin nyo, ilagay nyo siya sa left. Para magpapantay sila. Okay? So, dito lagyan din natin ng picture. Yun lang din yung gagamitin ko picture. Just, ano lang naman tayo, kumbaga parang demo lang sa inyo paano siya buuin. Tapos dito, lagay kayo ng showcase area picture, then built with dedication. So, anything na pwede natin makuha dito sa may ChatGPT, no? Tapos dito, ayan, customer's name. So, pwede mong ilagay dito na something like Camellia Subic. Tapos yung description niya, Camellia Subic is a 10-hectare Spanish Mediterranean house and lot team development located in highly urbanized municipality of Zambales. So, pwede kang kumuha ng something ng ganyan dito. So, pwede mong i-copy yan. Kuwari, ang project mo is Ayala. Kuwari, SMDC Wind Residence, let's say. Paste mo yan, tapos create me something like this. For, let's say, yung binibenta mo ngayon is SMDC Wind Residence. Yan. Eto, magbibigay siya ngayon sa'yo ng content na pwede mong ilagay doon. So, kasi syempre iba-iba tayong binibenta, di ba? So, yan. Pwede mo nang i-copy paste yan kung anong project yung iyong ino-offer. So, pero ngayon, eto muna ilalagay natin sa Camellia Subic. Yan. About us, yan. So, ito yung mga model house. Pwede mong lagay ito na model houses. Or yan, pwede model houses or anything kung anong tawag nyo dyan. So, dito, ilalagay nyo lang yung mga picture. Kuwari, ito ulit yung picture ko. Tapos, kung anong pangalan, kuwari siya si Crisel, iibahin ko siya. Then, yung floor area is that area. Tapos yung ibang details niya, dyan yung ilalagay. Tapos ito, book an appointment. Button din to na naka next step din siya. So, pag clinic nila, mapupunta sila sa next step. So, same thing dito. So, ganun lang, nalagay nyo lang din yung mga picture. Tapos yung mga details sa baba. Sundan nyo lang to kung yan, pangalan ng model house. Tapos yun, yan yung mga details na nalagay nyo dyan. Ayan. So, kung gusto nyo dagdagan to guys, kuwari kulang, no? Kasi dito nakalagay dito, 6 lang. Kung gusto nyo bawasan, kuwari 3 lang binibenta nyo, pwede mo nang i-delete tong, eto yung kulay blue. So, delete mo yung kulay blue. Ayan, 3 na lang yung natira. So, gusto mo namang gawing ano lang siya, 2. So, ito, delete mo tong isa. Yung sa kulay violet. Ito yung violet. Ito niya yung violet. Ayan. Click nyo lang to, then yung violet niya. Yan yung i-delete nyo. Ayan, naging 2 na lang siya. No? So, undo natin. What if naman kulang? Kuwari madami kayong model house. So, ang gawin nyo,
click nyo tong blue dito sa baba. Then, copy. So, makita nyo may additional 3 sets dito. So, what if, siyam na siya, di ba? What if 8 lang kailangan nyo? Delete nyo na lang tong isa. So, punta kayo sa may violet. Ito, hanapin nyo lang yung violet. Yan, yung violet na to. Then, delete nyo yan. So, and yan yung lumabas. Medyo weird siya kasi mas malaki siya, di ba? So, pwede mo na lang gawin, alternative is, undo mo, tapos i-delete mo tong orange, tapos delete mo rin itong mga orange, mga orange, mga orange. So, parang naging blank siya. Di ba? So, pwede yung ganyan. Or, pwede mo rin naman gawin, i-undo ko to. Pwede mong i-delete tong violet ulit. Tapos, itong blue, i-click mo. Punta ka sa baba, makikita mo yung width. Gawin mo lang siyang 66. Parang 2/3. So, ganyan na nangyari. Okay? So, di ba mas maganda siya? Ganun na lang gawin mo. Then dito, a few words about us. So, lagay mo dyan. Yung mga pang mga gusto mo ilagay na text. Ayun, mga landmarks, place of worship, markets and malls, transport terminals, hospital, school, other recreation. Ayan, tapos call to action. Dito, lagay ka pa rin ng picture mo dito. Ayan, may guide naman kayo. Add images of houses, lots, or model units for sale. Testimonials. Sorry, this is a FAQ. Pwede nyo palitan to ng FAQ. Or frequently ask questions. So, click nyo lang to. Wari, itong number 1, this item number 1. So, yan. Where is Camellia Subic located? So, change nyo rito. Then, punta ka sa number 2. Dito sa this item number 2. Ayan. So, pwede mo nang ibahin yan. Then, dito naman, ito, kapag okay yung settings mo dun sa may business settings, yung email mo na rito yung lalabas. Pati yung address mo. So, automatic na lalabas na yun. Huwag yun nang iibahin. Pati ito sa baba. Huwag yun nang iibahin itong mga to. Kasi kapag nilagay mo yung tama doon sa may settings mo, automatic lalabas na rin sila dito. Okay? So, dito, sa logo, palitan mo lang ng logo mo. Click mo lang to. O kaya kung naalala nyo yung custom values, diba, nilagay mo yung link ng logo mo ron. So, sa module 1, lalabas na siya automatic dito. So, ganun yung mangyayari doon. And then, balitan mo na ng kulay. So, dito change mo ulit yung kulay niya. Kahit white, ganyan. Or tapos yung nawala yung text dito, di ba? So, naging white din kasi. Kaya dito, click mo lang ulit siya yung text. Then, dito sa color, gawin mo siyang kulay black. Okay? So, itong copyright 2024, pwede mo siyang gawing date. Ngayon, 2025. Or pwede mo siyang gawing custom field din para every year nagbabago siya. So, highlights mo. Click mo tong custom field na button. Click mo siya. Then, right now. Ito right now. So, year. No, year. Ayan. So, kung anong year ngayon, yun yung lalabas dyan pag tinignan ng mga clients. Okay. So, dito sa may mapa, lagay mo rito yung mapa. Pare, click mo yan. Kung gusto mo lagay yung map ng office mo para pupunta sila, pwede. Okay, yung site. Pare, Camellia Subic. Ayan, so. Ayan, save, yes. So, minsan naman ayaw ng iba. Ay, ito, lumabas na siya. Ayan yung map. Para pag click ng client yan, automatic mapupunta sila sa Google Map. Pero yung iba kasi ayaw ng baka daw dumiretso sa site at mag-inquire doon, mag-walk-in. So, pwede mo na lang ilagay yung sa office mo na lang. Our office address, pwede mo ilagay yan. Okay, so kung wala ka namang office, pwede mong delete na rin to. So, delete mo yan. Itong violet yung delete mo. Okay? So, all goods. Ayan, ganun lang siya kasimple. Then, punta tayo dito sa my mobile view. Mobile mode. So, same thing dito. Papalitan mo lang siya, no? So, ito, palitan mo ulit yung image. Click mo yan. Then, lagay mo yung bahay. Ayan. Kasi hindi siya naka-dynamic. Hindi siya nag-change from desktop mode to mobile mode. So, balik ka sa desktop mode, like, kuhanin mo to, welcome to Camellia Subic. Ilagay mo dito sa may mobile mode. Ayan, ayun. Tapos balik ka sa desktop, copy-paste mo lang din to, nilagay mo sa baba na description. So, ayan, lagay mo dyan. Then, itong book an appointment, okay na to. Meron na tong next step. Then, same lang, gawin mo kung ano mga nilagay mo rito. Ilagay mo rin dito sa my mobile mode.
No, hanggat mabuo mo na siya, so hanggang ilalim, magkakam na yan. Then publish, so hit natin yung publish. Okay, so kung anong domain yung nakalagay dito, so sa akin wala pa kasi ilagay nyo lang siya. Then hit save. No? So, ganun. So pero sa akin, save ko muna kasi wala akong domain. Tapos ito pala, sa pagka-save nyo, ito lalabas tong SEO metadata. So itong SEO, parang ito yung search engine para pag search nila sa online, makikita nila to. So content, lagay mo yung title, kumari, punta ka na lang sa ChatGPT ulit. Let's say, give me SEO title and description for Camellia Subic. So, bibigyan ka niya nito. Ito yung title. Copy mo. Paste mo rito sa title. Then, description, copy mo rin to. Then, click mo sa description. Tapos, keywords. Ito, importante to. So, lagay mo keywords. Para pag search nila yung keywords na yan sa internet, makikita nila. Lalabas tong landing page mo. So, yan. Copy mo lang. Paste mo rito. Then, yung author, pwede mong ilagay yung name mo rito. Tapos, social image. O, lagay ka ng picture ng logo mo or ng image ng bahay. Okay. So, update SEO metadata. Then, save mo ulit or publish mo. So, kung meron ka ng domain, i-publish mo na siya. Okay? So, we're done with the first page. Ngayon, pupunta tayo sa second page. So, click nyo lang tong home clone. Pwede nyo na rin itong i-switch yan, yung sa next page. Or pwede rin kayong bumalik dun sa main. Pag bumalik kayo dun sa main, pwede nyo pupunta, balik tayo sa main na lang para makita nyo. So, ito, appointment. Then, click nyo to, edit. Tapos, ito makikita yung tripping calendar, no? So, kung ano yung tripping calendar nyo, yan na yung nakalagay dyan. Yan, pwede yung ibahin, pero I highly suggest tripping calendar. Para mag-fill out sila rito ng calendar. Depende kung anong maging available mo. Then, hit lang yung save or publish. Tapos, ganun din dito. Dito sa mobile mode, okay na rin to. So, pero i-double check mo na rin kung ano yung calendar na nakalagay. Pwede mo ring ibahin yung mga text dito, no? Ayan. So, pwede mo rin yung ibahin. Then, kung na-save mo na or na-publish mo na yan, punta ka sa may third page, yung thank you clone. Ayan. Then, ayan. Ayan yung message. Pwede mo ibahin itong message na to. So, thank you. Okay? So, that's it. And, try natin i-preview. So, punta tayo dito sa home clone. Then, click natin itong preview kasi wala pa tayong domain na ikabit. Okay, so, yan siya. Yan na ilalabas. Meron ka ng landing page kagad. So, ganun lang siya kasimple. Kapag mag-ads ka, pwede mo nang i-connect to sa ads mo. Ilagay mo lang yung link. Then, lalabas na to doon. Tignan nyo, ayan, yung email, nandito na yung email, yung address, yung phone number na ilagay na rin dito. Okay, so ganun lang siya kasimple guys. Sobrang basic lang niya. So pag clinic mo to, features, bababa to dito sa features. Pag clinic mo tong FAQ, pupunta siya sa FAQ. Hindi siya nagpunta. So edit natin mamaya. Sa contact us, ayan sa contact us, pupunta rito. Okay, so about us, ayan, pupunta siya rito. FAQ wala, no? So try natin siyang ayusin. Balik tayo din sa builder. Then click natin tong pinaka navigation menu. Yung orange. Then, dito, scroll. FAQ, ito hanapin. Tapos, ayan. So, sa section siya section. Ngayon, hanapin natin kung anong section yan. Cancel. Scroll down. Punta tayo kung saan natin gusto mapunta yon. So, dahil FAQ siya, dito siya sa ito, frequently asked question. Punta kayo sa green. Ayan yung green. Tapos, dito sa may right side, punta kayo sa advanced. Then, scroll down nyo, makikita nyo to. CSS selector. So, copy nyo lang to. Pagka-copy nyo, balik kayo dun sa pinakataas sa may navigation menu. Punta kayo sa FAQ. Then, click nyo tong configure FAQ. Tapos, ayan, go to website URL. Then, paste nyo lang siya. Okay, then submit.
Tapos, save natin. So, kung may domain ka na nakakonect, i-publish na lang. Okay, so, may another lesson tayo sa pagkakabit ng domain, no? Okay, so, click natin to for preview. FAQ, click natin. So, ayun na, pupunta na siya sa FAQ. Okay? So, that's it. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple gumawa ng landing page. Ngayon, guys, eto malapit. Siyempre, hindi lang naman isang project hawak mo eh. So, may ibang project ka rin. So, i-duplicate natin to. Pero ngayon, i-edit natin itong name. So, punta tayo sa settings. So, kung meron na siyang domain, ayan, nilalagay nyo lang yung domain dyan. Tapos, kung ito is Camellia Subic. So, papangalan natin siyang Camellia Subic para hindi tayo malilito. Then, itong path, lagay mo lang din to Camellia Subic. Okay, so, ayan. Tapos, scroll mo pababa, save. Save mo siya. Ayun, na-save na siya, no? Ngayon dito sa publishing, i-double check nyo ditong home. Click nyo tong home. Ito yung per page na domain nila. So, publishing, click mo. So, home, yan, nakalagay home. Then, overview, dito sa may settings. So, nakalagay din homepage. So, okay lang yan. Huwag yun ang baguhin yung mga yan. Importante rito sa may settings na bago natin tong path, yung Camellia Subic. No? So, para kapag kuwari, meron tayong bibigyan ng link. Kuwari, ang domain name mo is brianevalobo.com. Kuwari ganyan. /Camellia Subic. Yan na yung link na tong page mo. Pag search nila to sa URL, lalabas na tong ginawa mo landing page. Okay? So, let's go back. So, ngayon meron ka ng Camellia Subic na landing page. Ang gawin mo ngayon, kuwari gagawa tayo ng panibago. Gagawa tayo ng, let's say, ng another project. So, kuwari Lumina Subic naman. So, click nyo na itong 3 dots. Then, makikita nyo itong clone. So, ayan. So, pwede mong ibahin yung funnel name dito. Kuwari Lumina Subic. O kaya Deca Homes. Deca Homes Subic, let's say, kung meron. So, confirm. Ayun. So, dito na siya, naglo-loading na siya. Wait lang natin siya, no? By the way, comment nyo nga below kung taga saan kayo at anong bestseller na project dyan sa area nyo. Medyo matagal. So, try natin refresh. For sure, mag-loading to. So, wait na lang natin. Ayun na. So, click natin tong Deca Homes. Click lang. And, ganun. Same process. Punta kayo sa home muna. Then, edit nyo. This time, ang ilalagay yung details pang Deca Homes naman. Okay, so, sa next video natin, ituturo ko sa inyo kung paano ilagay yung domain. At the same time, kung paano siya i-connect sa mga ads. No? So, darating tayo sa mga yan. Pero yun, itong mga to, kuwari nakagawa ka na ng landing page, pwede mo nang i-connect yung, pwede mo nang isend to sa mga clients mo, no? Ay, pengi ako ng details ng, kuwari may nanghihingi ng details ng Camellia. Send mo na yung link. Isang send na lang yan. Nandiyan na lahat. Nandiyan na yung mga model house, nandiyan na yung mga FAQ. Pwede nyo nga rin lagyan yan ng mga, ng mga proof of purchase, yung mga namiling mga buyer, pwede. Kumbaga kasi para ma-heard sila. Mga tao kasi ganoon, pag nakikita nilang may bumibili talaga, is mas gugustuhin nilang bumili din. So, yun yung mga pwede nyong gawin. No, so, yan. You can create unlimited, sobrang dami. Kahit ilan niya, kahit 100, 1,000 sale funnel dito, pwede mong gawin. Tapos, meron din tayo rito sa new funnel. Meron dito mga templates. Ito, from templates, let's say. Kung ayaw mo yung templates na binigay ko sa'yo, meron 1,000 templates na pagpipilian dito. Bahala ka na mamili kung ano rito. I-edit mo lang dito yung picture, yung logo, pati yung mga calendar form. Yan. I-explore mo lang. Madali lang to. Basta aralin mo lang siya. No? So, ayan. Pero kung gusto mo naman mas madali, gawin mo na lang yung kasamang template na rito. Okay? So, that's for the funnel. Okay, so ano pa bang mga maituturo ko sa inyo regarding sa funnel, no? So, yun, napakalaking tulong nitong funnel, especially ngayon. Ito na yung uso kasi, kuwari, nag-run ka ng Facebook ads. Under ng Facebook, ng content mo, ng caption mo, ilagay mo yung link ng
funnel. Para pag-click nila, makikita na nila lahat dun. Andun na lahat. Tapos pwede na rin sila mag-set ng tripping. Okay? So that's for the funnel. And thank you so much. So that's our module 3. So we still have so much modules to tackle, no? So gagawin natin siya step by step. So hopefully magawa mo na tong funnel para makapag-start ka na rin na i-send siya sa mga clients mo, at the same time kung nag-ads ka, i-ram mo na siya sa ads. So thank you so much, and more sales to come sa ating lahat.